So, it is finished. Ready for survive. Magsasambay si Sister Baby. Ngayon po ay 26 sa iyong kalendaryo. Monday, January 26. Salamat, Panginoon Diyos, na pinagtagumpay mo ang aking labat na wala pong naging aberya sa tubig, kuryente at washing-machine. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Bakit natin pinasasalamatan ng Diyos? Simple lang. Ang lahat ng ating tagumpay sa buhay ay sa Kanya nang gagaling. Kaya dapat lamang natin siya pasalamatan. Ganun lang kasimple po yun. Unang Korinto chapter 15 verse 57. Ang nagbibigay ng tagumpay sa gawain ng tao kay ang Diyos. Kaya dapat pasalamatan siya. Bakit pasalamatan? Unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17, 18. Always give unto thanks unto God through Christ's name. O kagaya nito, sino pasasalamatan ko rito? Yung bang gumawa ng washing machine? Hindi. Ang Diyos yun. Ganun lang po kasimple yan. Hindi pa bakit hindi mapasalamatan ng Diyos? Ano kayang dahilan? Wala silang alam. Kung alam nila, halimbawa, binigyan ka ng pagkinapa ng kapwa-tao mo, hindi sila magpapasalamat. Pero sa ganitong bagay, kailangan lagi natin pasalamatan ng Diyos. Unang-una, yung lakas natin, buhay natin, ay galing sa Diyos. Mas nagbigay, kaya dapat lagi tayo magpasalamat. Kusing, thank you Yan na po yung basura. Kagaya ng basura lang. Bakit ako nagpatingki? Simple lang. Kahit umuulan, kahit umaaraw, sinukuha nila yung basura namin. Kaya dapat, pinasasalamatan mo sila. Kaya sinagbilag mo yung basura namin. Labas tayo. Kung lang ma-appreciate yung kanilang kabutihan, malaking bagay yan. Kung meron ka magpasasalamatan, walang iba, kundi si Putwa. Nagpeso. Kaya kahit nagpapasura lang yan, pinasasalamatan ko. Ganun lang kasimple pa salamat sa tao. Hindi kailan maganda ka bibigyan pagkain tsaka pasasalamat. Mali yun. Kuya, tapo nyo na rin yung pagkain. Okay, Posit, salamat ha. Thank you sa inyong pagsisilbi. Yan. Kahit umuulan yan, umaharaw, kumukuha ng basura yan. Kaya dapat lamang napasalamatan natin sila. Kaibigan. Hindi yung naghahantay kang bigyan ka tsaka ka magpasalamat. Mali yun. Mali. Kaya lahat ng maliit na bagay, ginawa ka ng kabutihan, pasalamatan mo. Gagaya ng mga basura na yan.
Kaya, kung magpapasko, binigyan ko sila ng 100. Kaya bakit? Gaano ba naman mabigyan mo ng 100 yan eh? Na maluwag naman sa hindi din, masaya ng mga yan. Oh. May mga damit ako na yung iba hindi pa nagamit. Bigay ko. Yung pang ganong bagay ba? Hindi naman sa pagyayabang. Hindi pagyayabang ito. Hindi sinasabi ko lang sa inyo kung paano pasalamatan yung tao. Oh. Kagaya nito. Naglaba ako. Bago ko maglaba, nagtayo muna ako sa Diyos. Sana huwag magkaroon ng problema. So, pinagtagumpay ng Diyos. Diba? Sasalamatan ko ang Diyos. Napakabuti niya. Kaya hindi yung nagbibigay sa iyo. Yung salita ng Panginoong Yesus, it's better to give than to receive. O, anong ibig sabihin yan? Maganda nagbibigay. Kaya nagbigay sila ng serbisyo. Tapos sa sweldo lang nila yan, minimum lang. Buti na lang, meron silang yung mga nakukuha ba sa basura, lata, plastic, karton, pinagkikilo nila. Kahit pa paano, may sideline sila. Kaya dapat pinasasalamatan niya. Lalo na ang Diyos. Mas lalo mong pasalamatan ng Diyos. Yung ugali ko na yan. Na yung magpasalamat sa Diyos. Nung araw wala naman akong pagyalan eh. Kasi wala naman ako masyadong alam sa salita ng Diyos. Pero natuto ako, dapat pala magpasalamat. Natutunan ko ng gusto yan. Diba? Kayo, kailan ba kayo magpapasalamat kung binigyan lang kayo? Hindi maganda yun. Bagamat, yung ganong ugali, huwag kang umasa na lagi kang bibigyan kung ka lang magpasalamat. Dapat kahit na binigyan ka ng serbisyo, nakabuti naman. Kagaya ng kumukuha ng basura. So kahit na sa tingin ng tao, mababanguri yan. Kasi kumukuha ng basura, marumi. Sino pa sasalamatan mo? Yung mayayaman? Hindi. Yung mga yan, kasi sila nagsisilbi ng totoo. Yung mga mayayaman, ano lang yan eh. Sabi nila, sinasabi ng mayaman, wala kaming utang na loob sa inyo. Sa mga empleyado, wala daw silang utang na loob. Kasi binabayaran kayo namin. Oo, dapat lang kasi trabador ka eh. Dapat palang bayaran. Kung walang trabador, yayaman ba yan? Hindi.
filter. Palawan natin sa tubig. Palaw na. Maganda sa tubig kasi madali na matanggal yun. Yung pinagmulan, inisin mo rin kasi meron pa natitira yan. Dalili ko lang yan, oh. Kita nyo? Kung hindi nakuha dito, meron doon. Sa holder. Ngayon, punasan mo. Kung anong basahan. Yan. So, malinis. Walang nahulog na barya. Yan. Ito yung damit. Yan. Magsasampay si Sister Baby. Po. Ganyan lang po ang buhay. Isa po akong senior citizen, 64. Kapampangan ako. Kapampangan may kanyabi. At stroke nose, 6 na taon at 5 buwan. Pero sa awat tulong ng Panginoong Diyos, nakakapagsilbi pa tayo sa bahay. Kagaya nito. Total, washing machine na automatic naman yan. Ganyan lang po yan. Huwag niyo sabihin lalaki kayo. Ang totoong lalaki, tumutulong sa gawaing bahay. Amen. God is good. Sige. Nagkita natin sa third floor para sa pili, Sister Baby. God bless us all. Bye.